E-trike sa SLEX at e-trike na minamaneho ng bata. Ilan lang yan sa mga halimbawa ng lumalala raw na problema ng kawalan ng kontrol sa paggamit ng e-vehicles, lalo po sa highway. Kaya naman may binabalangkas ng guidelines para i-regulate sila. Nakatutok si Oscar Oida. Sa mga videos na ito na kinalap sa social media ng MMDA, kita ang panibago nila ngayong sakit ng ulo, ang mga e-tricycle. Tulad na lang ng isa na ito na bumabiyahe sa gitna ng South Luzon Expressway. Ang e-trike naman ito, batang paslit ang nagmamaneho. Ilan lamang yan sa mga napakarami umunong dahilan ayon sa MMDA para lubhas silang mabahala sa paglipana ng mga e-tricycle sa mga pangunahing kalsada. Base sa datos mula sa MMDA, umabot sa 556 ang bilang ng mga naitalang aksidente na kinasangkutan ng mga electric bicycle noong nakaraang taon. Ang nakababahala pa raw, may mga e-tricycle na ginagamit pang pasada. Kaya sabi ng LTFRB, kami po ay makikipag-ugnayan sa MMDA at sa LTO at posible hong tumulong po kami sa paghuli ho ng mga e-trike ho at saka yung mga ganitong mga klaseng sasakyan na ginagamit pang publiko ho, bagamat wala hong mga prangkisa. Kung tutuusin, matagal na silang ipinagbabawal sa mga malalaking daan. Ang problema, paano namin huhulihin? Wala kaming ma-issuehan ng ticket dahil wala naman lisensya yung nagmamaneho. Hindi rin namin pwedeng i-charge yung vehicle dahil hindi rehistrado. Kaya isang technical working group na binubuo ng mga representante ng iba't ibang traffic agency at LGU traffic heads ang itinatag para humulma ng guidelines na magiging gabay para ma-regulate ang mga e-tricycle sa daan. Itong pag-aaralan natin yung registration na masasakyan, licensing of the person. Kung hindi naman sila national roads, kahit ng public roads, as long as lumabas sila sa komunidad, makaka-apekto sila sa daloy ng trapiko, road safety. Aminado ang 42 anyos na housewife na si Joan Pascual na malaki ang naging tulong sa kanya ng kanyang e-tricycle, partikular sa mga pang-araw-araw na gawain. Kaya pangamba niya sa mga binabalak na regulasyon, baka mauwi lang daw ito sa sandamakmak na gastos. Kaya nga e-bike na yung kinuha namin para hindi na kami gagastos, hindi na kami maabala ng mga pagkuha ng lisensya. Di nalalayo dito ang sentimiento ng food delivery rider na si Junel Pagasian na gumagamit ng e-motorcycle sa kanyang pangkabuhayan. Pero sa isang banda, maganda rin daw ito para sa safety ng lahat. Kung yun naman po yung sasabihin ng government natin, wala po tayong magsusunod na lang din po. Ang Electric Vehicles Association of the Philippines o EVAP, wala naman daw nakikitang problema sa binabalak na pag-regulate ng mga e-tricycles at e-motorcycles. Kailangan talaga din kasi dito is control. Kahit sino pwedeng gumamit ng mga e-trike at e-bike. Kahit bata, kahit matanda. Tapos nagkaroon ng aksidente o ang responsibility is mabigat. Sa tansya ng tinatag na technical working group, posibleng magawa nila ang mga guidelines bago matapos ang buwan. Kasunod nito ay ipipresenta raw nila ito sa Metro Manila Council. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras.